Well, sabi ng Pangulo, gamitin yung pera ng taong bayan sa tama, hindi yung pinanakaw. So, yun ang ginagawa natin ngayon. And itong EDSA, hopefully, kung magagawa natin sa EDSA, dapat magagawa natin ito kahit saan. Ito naman natin yung quality. So, pagka talagang tama yung paggamit ng pera, makikita mo sa labas ng quality. Wala pa isang taon mula na simula ng Bilang EDSA Road Reblocking Project. Nagkaroon po ng bitak ang kalsada. Kabilang na yung bahaging tapos na ang rehabilitasyon. Saksi, si Oscar Oida. Matapos humupa ang mapagulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang tumaraan sa EDSA. Natagtad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan, southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan. Lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga taga-Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin sila kausapin pero di raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pagulan? Iyan ay kahit katatapos lang ng phase 1 ng road reblocking ng EDSA kasama ang bahaging nakitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginasusan ng 1.2 bilyong piso. Well, sabi ng Pangulo, gamitin yung pera ng taong bayan sa tama, hindi yung pinanakaw. So, yun ang ginagawa natin ngayon. And itong EDSA, hopefully, kung magagawa natin sa EDSA, dapat magagawa natin ito kahit saan. Kita naman natin yung quality. So, pagka talagang tama yung paggamit ng pera, makikita mo sa labas ng quality. Wala pa isang Ano na? Secretary Vince Dizon, may mukha ka pa bang may harap sa taong bayan ngayon? O, ito yung in-inspect niya kagabi, yung mga sira-sira. Napamura na lang siya sa galit. Kaya yan. Puta naman, oh. Ano nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit nagkagat na? Malutong. Natin to eh. Parado eh. Oh. Ayan, hindi gumalabas oh. Kita mo to, ano? Tignan mo, ayan oh. Hindi gumalabas eh. Hindi gumulusot oh. So, ano nangyayari? Since lowest point ko ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, oh, yun, oh. Lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage siya dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, nakakalabas yung tubig. Barrier. Nakaka ako sa mga to eh. Bakit? May mga anticipation eh. Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig doon sa mga butas na yan. Eh, hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps yan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng Asa na yung pagmamayabang niya? May isang interview, Pinky Wave, nag-interview last year, bago simulan. Pinagmayabang niya, high quality daw na asfalto ang gagamitin. Tapos bagong technology, mas mahal nga lang. Kaya lang, nung tinanong siya ni Pinky Wave na baka naman isang taon lang yan, masisira na. Ay hindi! Ang sabi sa akin, aabutin niya ng 5 years. Asa na, Secretary Dizon? Yung 5 years niyong pangako, parehas kayo sa inyong Pangulo. Again, i-connect ko lang ha, itong style ng administrasyon ngayon. No, 2 years ago, inopen yung longest bridge sa Mindanao, pinagmayabang ng Pangulo. Legacy daw niya. After 1 month, yung Pangil Bay Bridge sa may Lanao del Norte and Misamis Occidental, after just 1 month, katatapos lang ha, butas-butas na ang kalsada. Bakit? Kasi yung low quality na asfalto ang ginamit. Kaya kahit yung sinasabi ng Secretary Dizon na high quality yung ginamit, lumalabas low quality dahil naulanan lang, nabagyo lang, nawas out na. Yan ang tatak ng Marcos Jr. administration. Matatawag mo talaga na the best president we ever had. Yan ang kanyang legacy na iiwanan, build better kuno, build better more. So, nakakaya. Ginamit pa naman niya ang pangalan ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, gamitin natin ang tama ng pera. O, ngayon, nagamit ba ng tama yung pera? Nakakaya kayo. Kaya, tama yung sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan sa mga project nyong ganito. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas. Post ng DZMM, Radyo Patrol. Dumipensa si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos ang pagkasira ng mga asfalto sa bahagi ng EDSA Buendia.
Sabi ni Dizon, ang napinsalang bahagi ay ang catch basin sa bahagi ng EDSA. Saad nito, ang nasirang bahagi ay kung saan lamang naipon ang tubig ulan. Sabi niya, ang number 1 na kalaban ng asfalto ay tubig. Kapag ang tubig naiwan, kahit na ilang oras lang yan, ito, araw ang binilang, talagang masisira iyan. Bakit pinabayaan nyo na maipon ang tubig? Bakit wala kayong drainage? Kaya to me, palusot lang ito. Nakakahiya. Sabi niya, ginastos natin, ayon sa Pangulo, gastusin natin ang pera ng taong bayan sa tamang pamamaraan. At yan, ginastos natin sa EDSA reblocking. In-interview siya ni Pinky Wave last year. Hindi kaya 1 taon lang yan? Paano tayo makakasigurado na magtatagal yan? Anong sabi niya? Anong sabi niya? Mas mataas na quality ng asfalto ang gamitin natin. Saka yung technology, mas advanced technology. Kaya, I can assure you, 5 years, hindi yan masisira. 5 years, hindi masisira. Wala pang 1 taon na sira na. Tingnan natin kung pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan. Ang nag-react is 16,900. Ang ang puros tawa. Puros tawa pala. 17,600 tumatawa. Wala, puros tawa lang. Ay, nako. Comments. Arnold Alonso, ibig mong sabihin original yung tubig tapos local yung asfalto. Sabi mo, ibang klaseng asfalto ito, high-tech pa ka mo. Naging aspaldo. Benz, paldo. Alam nyo, 2 lang ang klima sa Pilipinas. Mas mahabang tag-ulan. Tapos sasabihin mo, tubig ang kalaban. Ang talino mo, boss. Oo nga. Bakit pabayaan nyo na maipon ang tubig sa area na yun? Di kasalanan ninyo. Palpak talaga. Palusot lang ito. Sabi niya, latagan mo ng bigas ninyo na tig 20 para mawala ang tubig. Kala ko high-tech at matibay at ibang klaseng asfalto ang ginamit. Nabuking si King Asphalt. Tinawag na siyang King Asphalt. Ay, nako. Ano pa? Akala ko, oy, ba't ngayon mo lang nalaman na mahinang asfalto sa tubig? Sabi mo, piling-pili ang asfalto na ginamit at aabot pa ng 5 years. Aray ko. Yes, aray ko talaga. Talagang booking na booking sila. Isa pa, yung payag ng Pangulo nang dahil sa report sa kanya ni Dizon na dahil sa ginawa ng Administrasyong Marcos na oplan baha, nilinis daw nila ang mga daluyan ng tubig. Kaya buong yabang, nagsabi ang Pangulo last year, in 1 year's time, wala nang baha. Dahil sa ginawa ng DPWH, wala na. Sa G. Araneta sa Quezon City, na palagi daw binabaha, pinagmayabang ang Pangulo. Naglagay tayo ng drainage, tubo. Ang kalaki ng tubo, lampas pa sa tao. At dahil dyan, wala nang baha. Ano ngayon? Binabaha pa rin yung G. Araneta Avenue. Kaya nga, Secretary Vince Dizon, katulad lang siya ng Pangulo, ang galing magsalita. Kailangan, bahala na kayo kung maniwala kayo sa kanya. Ako, bilib na bilib ako sa kanya nung bagong appoint siya. Kasi parang matino eh. Kailan ngayon, wala na. Mabilis lang siyang kumilos kung mga Duterte, mga kalaban ng pag-imbestiga. Kailang pagdating na dito sa Marcos administration anong sabi niya sa Ilocos Norte? Wala daw doon. Walang mga palpak na flood control project, kulang lang daw ng pundo. Ay, nako. Sige lang. Pagbigyan nyo na lang si Secretary Vince Dizon. Total, hanggang matapos ang termino ng Pangulo, siya palagi ang nandyan na inaasahan ng Pangulo. Good luck. Sana hindi siya matulad kay Secretary Bunuan, bulong siya ng bulong kay Pangulo, naniniwala naman ang Pangulo. Ganyan din itong si Dizon, paniwala siya sa Pangulo sa kanya, kaya ito, nagkapalpak-palpak na sila. Ito, pagkatapos niyang magmayabang last year na matitibay daw ang espalto na ilalagay sa reblocking sa EDSA, 5 years ang aabutin. Ano ngayon? Wala pang 1 taon, nasira na. Tignan natin hindi ito. Ito pala. Sa ABS-CBN News. Ka naman, ano nangyari nito kabago-bago, bakit nagkaganyan?
PI. Anticipate natin to eh. Parado eh. Oh. Ayan, hindi gumalabas oh. Kita mo doon, oh. Tinan mo, ayan oh. Hindi gumalabas eh. Hindi lumulusot oh. So, ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, oh, yun, oh. Lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nakako sa mga to eh. Bakit hindi naman na-anticipate yun eh. Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig doon sa mga butas na yan. Eh, hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps yan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng paganon. Pagka medyo kumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And Yeah. just make sure that the water does not stay. Sa pa yung pagmumura. Puta naman, oh. Ano nangyari nito eh? Puta naman. Bakit nagkagat? Malutong. Parado eh, oh. Ayan, hindi gumalabas oh. Kita mo doon, oh. Tinan mo, ayan oh. Hindi gumalabas eh. Hindi lumulusot oh. So, ang nangyayari, since No, akala mo kung sinong expert ha? Ito, yung interview ni Pinky Webb last year. Sampal sa kanyang mukha. Sa EDSA will last us a long time at hindi po Okay. how can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na rin? Tanong yan. Ang unang-una, ang ginagamit nating asfalto ngayon at ito pag-re-react natin, talagang piling-pili. Pili. Una kasi ang plano, Pinky, talagang babakbakin mo ulit sa mula Ross Boulevard hanggang Monumento. Yan tinanggihan ng Panguyan. Sabi niya, find a better way para hindi naman mahirapan ang mga kababayan natin and find better technologies, find better technologies that other countries are using already. So, yan ang pinilit natin gawin. No? Talagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan at ito na yun. No? Yung bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto. Gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto na ginagamit yan sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NLEX, SLEX, Skyway, SCTEX, etc. at sa mga runway, sa mga airport. First time natin ginamit itong asfaltong ito sa ating mga normal national road. I'm assuming it's more expensive than the usual. Ito more expensive, pero more expensive. Pero tayo nga nagbaba din tayo ng presyo ng ibang mga materyales. Actually, mas mababa. At nag-reduce tayo dramatically ng scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko lang pas 5 billion nga, wala pang 6 billion ang gagastusin natin for the entire stretch of the North Sound itself. And how long is that supposed Yan. to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. Wow! 5 years! Wala pang isang taon, wala nang ayusin, pero agad ng lupa ang lamayan ng EDSA. Ang mga bagong asfalto kasi, ay nakakain sa ulan. How can you assure Oh, ano, Secretary Dizon? Hanggang mura ka na lang ba? Ay, nako. Mirisi Gaba, kung tawagin natin. Kala mo kung... Basta, bahala na kayo. Ang magaling. Siguro, siya na ang pinakamagaling na DPWH Secretary. Palakpakan naman natin. Secretary Vince Dizon, ang sipag. Lahat na lang ginagawa. Pag kapalpakan ng kalaban sa politika, ang bilis. Umaksyon. Kapag kalaban sa political law, kailan kung sa Ilocos Norte? Wala. Kung ano-anong rason, wala daw budget, wala daw ano. Nung una, bilib na bilib ako dito sa Secretary Vince Dizon na ito. Yung pala, wala rin. Hanggang salita lang. Kaya, like leader, like appointee. Kung ang Pangulo ang galing magsalita, lalo na sa kanyang mga zona, ganito rin si Vince Dizon, nakakahiya. Pinagmamayabang EDSA, better technology, mas matibay na asfalto, it will last for 5 years, wala pang isang taon, sirang-sira na. Good luck po, Secretary Vince Dizon. Heads up high. Yan ang tatak ng Marcos Jr. administration. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Boss Atan Vlog. Tungkol ito sa rehabilitation ng EDSA. Kasi binabatikos ngayon ang 1.2 billion pesos na nagastos sa rehabilitation ng EDSA reblocking. Wala pang isang taon, sira na. Ang galing talaga ni Secretary Vince Dizon, palakpakan natin. Ito, mabuti na lang, nahuli kam yung kanyang pahayag nung in-interview siya ni... Sino ba ito? Kalimutan ko na yung pangalan niya. Pakinggan natin ha. how can
can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last Thank you, us Web. a long time at hindi pong after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na naman ito? Yan. Unang-una, ang ginagamit nating asfalto ngayon at itong pag-reglak natin, talagang piling-piling. Sabihin, una kasi ang plano, Pinky, talagang babakbakin yung buhit sa mula Ross Boulevard hanggang Monumento. Yan tinanggihan ng Pangulo. Sabi niya, find a better way para hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin and find better technologies. Find better technologies that other countries are using already. So, yan ang pinilit natin gawin. No? Talagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan. At ito na yun. No? Yung bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto. Gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto na ginagamit kan sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NREX, SREX, Skyway, SCTEX, etc. at sa mga runway, sa mga airport. First time natin ginamit itong asfaltong ito sa ating mga Is it normal national road? I'm assuming it's more expensive than the ito more expensive, pero pero dahil nga nagbaba din tayo ng presyo ng ibang mga materyales, actually, mas mababa. Nag-reduce tayo dramatically nung scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko lampas 5 billion nga, wala pang 6 billion ang gagastusin natin for the entire stretch of north-south and southbound. And how long is that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. Oh! 6 months later. Wala pang isang taon, wala nang ayusin, pero tagtad agad ng lupa ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong asfalto kasi, ay nabakbak dahil sa ulan. 25 billion pesos pala ang after 1 year or 1.5 Kita nyo, ang galing niyang magsalita, no? Itong si Vince Dizon, pareha sila ng kanyang amo, ang Pangulo. Ang galing. Ang galing. Like, of course, alter ego siya ng Pangulo eh. Basta nagsasalita ang Pangulo, pag hindi ka makabantay, mabudol ka talaga. Maniwala ka pag hindi ka mag-isip. Oh. Ayan, klarong ebidensya. Mas matibay na asfalto, ano ba, bagong technology. It will last for 5 years. Wala pang isang taon. Wala na. Butas-butas na. Ano ngayon, Vince Dizon? Pasok. Magpaliwanag ka ngayon. Sana interviewin siya ulit ni Pinky Web. Ay nako. Wala na talaga. Yan na yung yan na yung standard ng Marcos Jr. Yung Build Better More. Yan na. Malala ko yung dito sa Mindanao, yung 2 years ago na ba yun? Yung Pangil Bay Bridge, longest bridge in Mindanao. Wow. Yung travel time talagang yung mag-cross ka from Lanao del Norte, Tubod ba yun? Papunta sa you cross that Pangil Bay. Dati-dati sasakay ka ng barge or iikot kang pa ganun, ang tagal. Ngayon, ano na lang, I think 3 minutes o 5 minutes ang pag-cross ng ganun. Ang laking tulong sa amin sa Mindanao yung Pangil Bay Bridge. At nung inaugurasyonan yun, puntang Pangulo, inangkin na naman niya yung credit, legacy project daw niya. Kaya lang sa totoo lang, nasimulan pa yung project na yan panahon ng panahon ng Aquino administrasyon, itinuloy ng Duterte administrasyon, nagkataon natapos lang itong Marcos Jr. Inangkin niya naman, biglang pasikat, legacy projects, Build Better More. Wala pang isang buwan mula nung na-open. Yung asfalto sa ibabaw, bitak-bitak na, butas-butas na. Nung bagong open, pinunta namin, wow, ang sarap magbiyahe, parang nasa ibang bansa kayo. Ang daming nagpapapicture. Kaya lang nung after 1 month, grabe yung corruption. Yung low quality yung asfalto talagang nagamit. Ngayon, ka-open, na-repair ka agad. And that is DPWH. Kaya yung Vince Dizon na yan, marunong lang yan magsalita. Nagalit, di ba? Nagalit siya nung nagbasa Davao kung ano-anong sinasabi. O ngayon, baha sa buong Luzon. Kahit saan, baha. Metro Manila, La Union. Ano ngayon? Ba't hindi siya magagalit? Kasi wala siyang mapagalitang taga Duterte. Grabe. So, super galing ang DPWH secretary natin ngayon. Talagang maasahan mo. 5 years. Hindi masisira ang reblocking. Ngayon, wala pang 1 taon nasira na.